isa yun sa mga pinapaniwalaan ko talaga na do good to others and then everything good will happen to you. So, talagang naniniwala ako doon. So far naman lahat ng karma ko sa buhay ay maganda. And I'm very thankful for that. Isa sa mga karma ko maganda is dito ako kasama ko magaling na cast na to at napakagaling namin mga direktor. So, good karma ako so far. Yes, Krista. Yes po, naniniwala din po ako sa karma. And like din kay Paolo, good karma naman siya. And kung nakakaranas naman ako ng bad karma, tinitake ko siya as good karma for me to learn sa mga past experiences. Thank you. Krista, sandali. Example ng bad karma na naranasan mo. Sorry. Sorry, hindi ko narinig. Example ng bad karma na naranasan mo. Ano nga yun? Ano yun? Hindi, siguro yung mga, yung mga past issues ko nga. Pero, naman siya, yun nga, tinitake ko siya as good para, maging okay yung future, ganyan. Ano ba? Okay na yun. Puro pangalan kasi yung mga karma nito eh. Ikaw? No, yeah, I believe in karma, 100%. And I don't think it just extends to like how you treat other people. Because all my life, like si Paolo, I've been up and down under the wheel. And I noticed that I don't really treat other people poorly. In fact, I've been raised to treat everybody as equals, right? But I realized also that it goes and it extends to how well you treat yourself. And ever since I started being nice to myself, the world started shining back at me. So I'm really happy. And it actually started during our time, right? Yeah, that's cool. Follow-up lang. Meron ka bang bad karma naranasan na meron kang natutunang magandang life lesson? Dami! Kasi puro kayo good karma, parang list spice. Yung bad karma na may natutunan kang life lesson. Like yung na-mention ko kanina, it was more of not how I treat the world around me, it was more of how I treated myself. And I think I treated myself so well that the universe turned its back on me. I partied too hard, is that what you want to know? Yeah, so anyway, after that, like I said, first question, you start treating yourself better, the universe, it smells back at you. Okay, then. Well, katulad po ng mga kasama ko, naniniwala din po ako sa karma. Pero hindi po ako naniniwala sa revenge. Parang gano'n. Naniniwala din ako na may mga times sa buhay ko na may mga nagawa po akong mali, may mga nasaktan akong mga tao. Pero, I think hindi ko mako-consider na bad karma yung bumalik sa akin because kung may naranasan man ako mga hirap sa buhay dahil sa mga nagawa ko before or may mga naranasan ako na naging uncomfortable ako, I think ang good karma naman nun is natuto ako, nag-grow ako as a person, as an actor. I don't think nandito po ako ngayon kung hindi ako natuto sa mga bawat pagkakabali ko, kung hindi ako nag-fail, kung hindi ako natuto sa bawat mga nangyari sa akin before. But it doesn't mean naman na kapag kinarma ka in a bad way is you're a bad person. Hindi naman po gano'n yun. Part po ng life, lahat naman tayo nagkakamali, and lahat tayo for sure. Doon sa bawat bad karma na yun, may natutunan tayo. And for me, kung meron ka natutunan after nun is, it's a good karma for me. Yun. Ako 100% naniniwala sa karma. Kaya nga nagkaroon ng karma. Kaya isa ako nagsulat din ng pelikula na to. Of course, there's always good and bad karma, but at the end of the day, bottom line, universe will always find a way para itama kahit na nagkaroon ng... I mean, wala namang perfectong tao. Me, personally, I did some crazy stuff. Pero, lagi kong nararamdaman may ginagawa yung universe or the higher being, God, maybe para ilagay ako sa tama para, I think, the bad karma really is yung iparana sa'yo yung mga life lessons na, ginawa mo to, so ito yung consequence.
Pero yun na nga, ang pinaka-importante, the good karma is babalikan mo yung mga hardships na pinagdaanan mo because of the consequence of your wrong decisions para mas maging strong ka. And me, personally, as a director or as a writer, nagagamit ko lahat ng pangit na pinagdaanan ko para mas ma-enrich kung ano man yung craft na ginagawa ko. Thank you, Direk. I personally believe in karma also, like all of us. Karma can only be bad if we won't take it as a lesson. So, pagka pinalagpas natin lahat ng mga masasamang ginawa natin and like Direk said, yung universe nagbibigay na sa'yo ng signs, tapos hindi mo pa rin inaayos kung ano yung mga dapat mong ayusin sa sarili mo, then you'll forever be in a bad state. So, good or bad karma, it's something we can all learn from. Yeah, naniniwala ako sa karma. Like, lahat ng sinabi ng mga friends ko. Pag-usapan din natin yung religion, lahat din naman yung sinasabi nila na just do good and good things will come. Kahit na you feel na parang hindi. Pero dahil sa karma, it will. Yun lang. Thank you so much. Actually, side story lang, sila nilang beses kami iniyakan ni Ren. So, Pag tinignan mo kasi si Ren, parang kaya-kaya niya lahat. Pero sa totoong buhay, palagi siyang nagkakaroon ng doubt na, Direk, kaya ko ba ito? First time kong mag-a-action. Actually, nung matinding shooting sa Baguio, puro fight college yun, ilang beses siyang umiyak, tapos sabi na, Direk, hindi ko kaya, bla bla. Hindi, Ren, kaya mo yan. Nagawa mo na nga yung mga nakaraang eksena. Pero nung ginawa niya, kapag napanood niya, magaling talaga sila. Siguro yung self-doubt, na-reinforce din nun yung gagalingan niya talaga para sa kanya. So, anyway, kaya na rin. Magaling siyang action star. And then anyway, yung mga struggles natin, siyempre alam naman natin na unang-una, pag sinurvey natin ng Philippine cinema, normally ang mga lumalabas lang naman sa atin puro mga rom-com, family drama, kasi alam natin lahat na mahal gumawa ng action films. Kaya nga sobrang nagpapasalamat ako sa mga producers. Of course, si VJ. Si VJ actually ang nagtawid sa akin. Palakpakan natin si VJ. Siya ang nagtawid sa akin sa family niya na open-heartedly parang sinabi nila, sige, subukan natin. Baka naman mag-create tayo ng difference. So, at syempre si Mariel, siya yung mukha ng Happy Infinite, di ba? At the young age of 23, sumusuong na siya sa mundo ng entertainment. So, malaking thank you sa Happy Infinite Productions. At kay VJ, of course, kay Mariel. So, yun ang pinakamalaking struggle. Saan ka kukuha ng funding para makapag-create ka ng magandang pelikula? Kasi tingin ko, kung wala silang tiwala, hindi mabubuo ito eh. Of course, minsan pwede tayong sumablay, pwedeng maging successful, pero at the end of the day, kailangan natin gawin kasi merong magandang konsepto, may magagaling na mga artista, hinto ba tayo ron dahil sa problema lang ng pagpupondo? Tingin ko palaging may mga taong may kakayanan at magtitiwala para iangat yung industriya natin, lalo na pagdating sa action genre, na nakakapagtaka lang na napag-iwanan na tayo. Kasi magaling tayo sa action genre. Magaling ang mga Pilipino, madiskarte, alam ko na yan. Medyo marami-rami na rin akong teleserye na puro action. The Soldier's Heart, Provinciano, ngayon lumuhod ka sa lupa. Ang kaya natin gawin in terms of diskarte, galing at talento, palagay ko mahirapang umabol sa atin yung mga foreign counterparts. Kasi ganun talaga yung mga Pilipino, magagaling tayo. Ang pinaka-struggle para sa akin, yung hindi magbigay ng more than doon sila expect kasi sobrang galing nila. Pare-pareho kaming kuha lahat para ibigay sa inyo yung dapat namin maibigay and more. So, struggle siya na ma-meet yung expectation not only the fans but sila mismo. Kasi mahal nila yung proyekto, mahal namin yung proyekto. So yun.
Yun po. Comment ko naman yung